Naku mga idol, delikado nga ang sitwasyon ni Dillon Brooks, hindi lang sa court kundi pati na rin sa personal niyang buhay. Ayon sa ulat ng TMZ, naghain ng restraining order si Brooks laban sa ina ng kanyang mga anak at dating partner na si Heather Andrews. Sa reklamo ni Brooks, sinabi niyang tinakot umano siya ni Andrews na puputulin ang kanyang mga daliri, isang banta na maaaring tuluyang hadlangan ang kanyang paglalaro ng basketball. Hindi lang yan, pati ang kanyang ina ay umano'y pinagbantaan rin ng dating kasintahan. Kung sa NBA ay si Brooks ang kilalang mahilig mambuli, lalo na sa mga kalaban sa court, mukhang kabaligtaran naman ang nangyayari off the court dahil takot pala si Brooks sa kanyang ex. Isang irony na hindi inaasahan ng maraming fans, pero seryoso at mabigat ang sitwasyong legal na kanyang kinahaharap ngayon. Sa gitna ng lahat ng ito, tandaan natin na si Brooks ay bagong miyembro na ng Phoenix Suns matapos mapabilang sa isang blockbuster trade na nagdala kay Kevin Durant sa Houston Rockets. Sa Suns, inaasahang magiging bahagi siya ng bagong rotation, ngunit ngayon ay kailangang harapin muna ang personal na unos bago muling makapag-focus sa laro. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa nangyayaring ito kay Dillon Brooks? Samantala, breaking news. Mabilis ang naging galawan ng Los Angeles Lakers ngayong draft night matapos nilang gawin ang dalawang magkasunod na trade upang umangat sa second round. Una, nakipagkasunduan ng Lakers sa Chicago Bulls upang ibigay ang ika-55 na pick ng draft nila at cash considerations. Kapalit nito ay ang ika-45 pick ng Chicago Bulls. Ngunit hindi nagtagal sa kanila ang pick na iyon. Agad din nilang ipinadala ang ika-45 pick at karagdagang cash considerations sa Minnesota Timberwolves kapalit ng mas mataas na ika-36 pick. Dito nila pinili ang isang athletic at promising guard mula Arkansas, si Adu Thiero. Si Thiero ay isang 6'6" high-flying guard na naging standout sa Arkansas. Sa kanyang huling season, nag-average siya ng 15.1 points per game, 5.8 rebounds at 1.6 steals habang nagtala ng napakataas na 55% shooting mula sa field. Kilala siya bilang isang two-way player na may kakayahang dumepensa at umatake sa transition. Ang kanyang athleticism at hustle ay bagay na bagay sa bagong defensive identity na binubuo ng Lakers sa ilalim ng kanilang coaching staff. Bukod dito, may potential siyang maging spark off the bench, isang energy guy na pwedeng umangat pa ang laro sa pro level. Sa galaw na ito, pinatunayan ng Lakers na seryoso silang mag-invest sa mga batang talento na may potensyal tumulong agad at lumago sa kanilang sistema. Sa taas ng basketball IQ, athleticism at energy ni Adu Thiero, malinaw na nakakita ang Lakers ng isang piraso na maaaring magbigay ng spark mula sa bench o baka'y higit pa sa inaasahan. Sa darating na Summer League at training camp, tiyak na babantayan ng fans kung paano niya maipapakita ang kanyang galing at kung paanong maiaambag niya ang kanyang laro sa bagong direksyong tinatahak ng Lakers. Samantala, sa papalapit na 2025 NBA Free Agency, isang pangalan ang binabanggit na dapat iwasan ng Los Angeles Lakers at iyon ay si Precious Achiuwa. Ayon sa ulat ng Clutch Points, hindi akma si Achiuwa sa pinakamalaking pangangailangan ng Lakers ngayon, ang rim protection at interior defense. Matapos ang nakakabigong first round exit kontra Minnesota Timberwolves, maraming analyst ang nagsasabing isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang kakulangan nila sa presensya sa loob. Kaya sa halip na kumuha ng versatile forward tulad ni Achiuwa, mas kailangan ng Lakers ng isang solidong center o power forward na kayang dumepensa sa paint at magbigay ng quality minutes. Si Achiuwa na 6'8" at dating galing sa Knicks ay kilala sa athleticism at energy pero hindi sapat ang consistency niya upang ituring na game changer. Ayon sa datos, nag-average siya ng 6.6 points sa loob ng 20 minutes per game at kadalasan ay hindi pinapakinabangan sa playoffs. Sa kanyang posisyon, siguradong mauuna pa rin sina LeBron James, Rui Hachimura at kahit si Jared Vanderbilt sa rotation. Kaya't kung makukuha siya ng Lakers, malabong mabigyan siya ng sapat na playing time upang maipakita ang potensyal niya. Bukod pa rito, isa pang issue ay ang kanyang limitadong shooting. Sa playoffs, bumagsak ang shooting percentage niya at hindi siya naging factor sa opensa. Para sa isang team na umaasa sa spacing at floor balance, hindi ito magandang senyales. Ang Lakers ay nangangailangan ng isang big man na pwedeng tumulong sa depensa habang nagpapahinga sina LeBron, Luka Doncic at Austin Reeves. Sa kasalukuyan, hindi si Achiuwa ang tipo ng free agent na makakatugon sa pangangailangang iyon. Mas mainam para sa Lakers na tumutok sa mas malalaking pangalan na kayang magsilbing backbone sa kanilang defensive core, mga tulad ni Miles Turner na may kombinasyon ng shot blocking at floor spacing. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo na hindi swak si Precious Achiuwa sa Lakers? Dapat ba siyang iwasan sa free agency? Magkomento na at pag-usapan natin yan.